Kasi sabi ng Bible, isa o dalawa o tatlo na nagkakatipon sa aking pangalan ay naroon o narito yung Panginoon sa ating pong kalagitnaan. Kaya patuloy tayong lumapit sa Kanya. At bago tayo lumapit ay umawit muna tayo sa Panginoon. Ano ang naalala niyong kanta? O sige bro, ka na lang muna mag-sungid. Give things. Alam mo na bro, no? Sige. Okay? Then, magpipray ako. Okay? Awit tayo sa Panginoon. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Dakila't mapagpalang Diyos, Ama naming nasa langit. Kami po ay nagpapasalamat sa mga oras nito na minsan niyo po kay Panginoon na pinagsama upang patuloy nga naming pag-aralan at pagnilay-nilayan ng iyong mga salita. Kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat sa araw na ito na kung saan kayo ay patuloy po naming makakasama. Ngayon din, Panginoon, sa mga oras ito, kami po ay nagpapasiyasat anuman ang amin pong pagkukulang, anuman o Diyos ang aming pong mga kahinaan, ito po'y amin pong hinihingan ng kapatawaran sa iyo pong dakilang pangalan. Patuloy nga po o Diyos ang iyong pong pagsisiyasat mula sa amin pong isipan, mula sa amin pong puso, mula sa amin pong buong pagkatao, Panginoon. At patuloy nga o Diyos, sa iyo po kaming ituwid upang patuloy nga Panginoon na kami ay makapamuhay na meron pong kabanalan. Salamat nga po, Ama, sa iyo pong pagpapatawad. Salamat nga po o Diyos sa iyong pagtutuwid. At sa mga oras ito, Panginoon, dalangin po namin na samahan niyo po kami at patuloy nga pong turuan, buksan ang amin pong puso't isipan na amin pong maunawaan ang inyo pong mensahe sa amin pong kalagitnaan. Maraming salamat, Ama. Ito po ang amin pong dalangin sa mga oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Sa mga oras ito ay patuloy nga po niyo akong samahan na makibukas mula sa aklat ng unang Korinto, Kabanata chapter 14, verse 37 ay atin pong tunghayan at pag-aralan. Ang patungkol po dito sa pamumuhay na meron pong kabanalan, ay napakahalaga pong napag-uusapan natin ang kung papaano ang isang Kristiyano ay lumalakad na meron pong kabanalan sa harapan ng Diyos. Bagamat tayo bilang isa pong tao ay hindi po natin naiiwasan na minsan tayo ay nagkakamali, subalit sa pagkakamali natin,
Tayo po ay itinutuwid ng Panginoon upang patuloy nating makita ang kagandahan at ang pagtutuwid ng Diyos sa atin pong buhay. Sa 1 Corinthians chapter 14 verse 37 ay ganito po ang nakasaad. Kung mayroon silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay, sapagkat kahiyahiyang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesia. Ito yung pinaka-key verse na atin pong makikita. Yung kung inaakala ni Numan na siya ay isang propeta, ito po ay nagpapaloob doon sa mga buhay ng babae pagdating po doon sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. Upang mas lalo po nating maunawaan, ay atin pong tunghayan ang kabuuan ng talatang ito. Magsisimula tayo sa verse 26. Ganito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, kung sa inyong pagtitipon ay may umaawit, may nagtuturo, may naghahayag ng kalooban ng Diyos, may nagsasalita sa iba't ibang mga wika, at mayroon namang nagpapaliwanag noon, gawin ninyo ang lahat ng iyan sa ikapagpapatibay ng iglesia. Verse 27, kung may magsasalita sa iba't ibang mga wika, sapat na ang 2 o 3 salit-salitan sila at kailangang may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Verse 28, ngunit kung walang magpapaliwanag, mananahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarilinan sa Diyos. Verse 29, hayaang magsalita ang 2 o 3 tao na tumatanggap ng kaloob ng makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. Verse 30, at kung ang isa sa mga nakaupo roon ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil muna ang nagsasalita sapagkat kayong lahat ay maaring isa-isang magsalita ng mensahe mula sa Diyos upang matuto at mapalakas ang loob ng lahat. Verse 32, ang kaloob ng pagsasalita ng mensahe mula sa Diyos ay dapat nagpipigil ng mga tumanggap ng kaloob na iyon uh, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kapayapaan. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. Verse 34, ang mga babae kailangang manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia sapagkat hindi ipinapahintulot sa kanila sa ganong mga pagtitipon ang magsalita. Kailangang sila'y pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Verse 35, kung mayroon silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay sapagkat kaya iyang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesia. Verse 36, inakala ba ninyong sa inyo nagmula ang salita ng Diyos o kayo lamang ang tumanggap nito? Verse 37, kung inakala ninuman na siya'y propeta o mayroong espiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin na ang isinulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Ang ayaw kumilala nito ay huwag din ninyong kilalanin. Kaya mga kapatid ko, hangarin ninyo na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos, ngunit huwag naman ninyong ipagbawal ang pagsasalita sa iba't ibang mga wika. Kaya lang, kaya lang gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. Ang mga talatang ito po ay nagpapahiwatig o nagsasalita sa atin sa kahalagahan ng pamumuhay na meron pong layunin. Yung talatang ito ay nabanggit yung usapin patungkol sa mga babae. Ito po yung sa culture nila. Dahil, paano ba sinabi? Dahil sa panahon po ng mga Corinthian, yung mga babae doon ay talagang nagiging, ika nga ay nagpapasimula ng kaguluhan sa loob ng iglesia. Yun po kung atin pong titignan is history, background doon. Na iba naman sa atin pong kapanahunan. Kaya hindi po binigyan ng pagkakataon ni Apostol Pablo na sila ay maging sanhi ng pagkakabahabahagi. Ngunit ang pinakatemang atin pong pag-uusapan ngayon ay pamumuhay na meron pong layunin. Pag-aayos sa iyong buhay sa salita ng Diyos or living with the purpose, aligning your life with God's Word. Yung buhay daw natin ay maitugma sa layunin at purpose ng Panginoon na maganap sa atin pong buhay. Una na atin pong mapapansin doon
Ang pamumuhay na meron pong layunin ay kinabibilangan ng paghahanay ng iyong buhay sa salita ng Diyos at pagsunod sa kanyang mga utos. Anong ibig pong sabihin nito? Yung sa atin pong pagnanais na makarinig ng salita ng Diyos ay ang layunin nito ay mas lalo pong mapatibay ang atin pong pananampalataya sa Kanya. Ibig pong sabihin, bagamat ang isang tao ay nakakagawa ng pagkukulang sa kanyang buhay, nakakagawa ng pagkakamali, subalit sa pamagitan ng salita ng Panginoon, tayo po'y ina-align. Pag sinasabi natin ina-align, tayo po ay itinutuwid na mas lalo pong mabuksan ang atin pong puso't isipan at tayo po ay makapamuhay na meron pong kabanalan. Ang kabanalan na tinutukoy dito hindi yung ibig sabihin na hindi ka na makabasag ng plato o pinggan. Ito po ay unti-unti tayong itinutuwid ng Panginoon habang tayo ay nabubuhay. Kapag tayo ay nagkamali, diyan yung patnubay ng Panginoon na tayo po ay binabangon upang tayo ay patuloy na makahakbang bilang isang Kristiyano. Yun yung layunin po ng Panginoon eh. Ina-align tayo. Gaya po sa kontekstong atin pong pinag-uusapan kanina, ay mahalaga po ang sabi doon yung mga kaloob ng banal na espiritu. Kaya napaka-organize po yung layunin ng Panginoon. Sabi niya, ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Diyos ng pagtutuwid sa atin pong pamumuhay. Ang pamumuhay na meron pong layunin ay kinabibilangan ng paghahanay ng iyong buhay sa salita ng Diyos. Tayo po ay inuugnay ng Panginoon sa pamumuhay na meron pong kabanalan. Sa balangkas ng talatang atin pong pinag-usapan, ay atin pong natuklasan ang konsepto ng pamumuhay na meron pong layunin, pagkikilala sa mga utos ng Diyos at pagsasabuhay nito sa iba't ibang bahagi ng atin pong buhay. Una natin pong mapapansin sa kontekstong atin pong pinag-uusapan ngayon, yung understanding God's command. Na atin pong maunawaan na meron pong utos ang Diyos sa atin pong buhay. Ano ba yung command ng Panginoon na atin pong makikita? Tignan natin ang supporting verse natin sa 2 Timothy verse 3 to 17 upang atin pong makita ang kahalagahan ng utos po ng Panginoon. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 ay ganito po ang nakasaad. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. Ano sabi doon? Yung lahat ng nakasaad sa Biblia ay nagmumula sa ating pong Panginoon. Ito ay kinasihan ng Diyos sa panong paraan at proseso ng buhay upang tayo ay magkaroon o maagamit ito sa pakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Ito pala yung layunin. Ito ang layunin ng salita ng Panginoon, na tayo ay maturuan sa katotohanan at sa pagsaway sa kamalian. Tayo po ay itinutuwid, sinasaway tayo kapag tayo po ay namumuhay na sa kamalian. Ang salita ng Diyos ay humahantong sa masakit na pagtutuwid. Na minsan ay hindi naunawaan ng tao, na akala ng tao kapag nakarinig ng salita ng Diyos ay ito'y patama sa kanila. Pero ang katotohanan ng salita ng Panginoon, ito po ay ang pagtutuwid. Tinutuwid tayo kung papaano tayo mamuhay na mayroon pong banal na pagkatakot sa Diyos. Sa pagtutuwid sa likong gawain, sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, tayo po'y sinasanay. Pag sinasabing pagsasanay, tayo po'y tinuturuan kung papaano humakbang na meron pong pamumuhay ng katwiran sa harapan ng Panginoon upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng gawain ng Panginoon. Kaya mapapansin po natin sino ba ang lingkod ng Panginoon? Tayo. Tayong mga sumasampalataya, tayo na mga sumusunod sa layunin ng Panginoon.
Nais ng Panginoon na lawakan natin ang ating pong pag-unawa sa salita ng Diyos upang maunawaan ang kanyang mga utos at prinsipyo para sa pamumuhay na meron pong layunin sa buhay. Pag sinabing layunin sa buhay, meron kang purpose eh. Kinakailangang buksan natin yung ating pong isipan. Huwag nating hayaan na tayo po'y manatili lamang sa isang bagay na nakatuon lang sa kung ano yung atin pong kinamulatan. Bagkus tayo po'y kinakailangan nating hingin sa Panginoon ang kanya pong patnubay. Ano ba ang nais mo, Panginoon, na maganap sa akin pong buhay? Ano ba ang sinasabi mo sa akin pong buhay? Mananatili ba ako sa bagay na akin pong pinaniniwalaan o kailangan kong buksan yung akin pong isipan? At kapag hinayaan natin na ang Diyos ay pinapasok natin, pinaghari natin sa atin pong buhay, doon natin mas lalo pong mauunawaan ang kanyang nais na maganap sa atin pong buhay. At mapapansin po natin doon na kinakailangan nating pag-aralan ang banal na kasulatan, paghanap ng patnubay mula sa banal na Espiritu at pagkakaroon ng mga pananaw sa mga inaasahan ng Diyos para sa ating mga pag-uugali, relasyon at mga values. Dito po natin mapapansin ay meron pong pagtutuwid ang Panginoon. Honestly sa akin, ang character ko minsan sa masabi ko sa ugali ko, minsan matahimik ako eh. Kahit pag talagang, ewan ko ba, nagiging character ko yung pagiging matahimik na minsan ay hindi naunawaan minsan. Pero doon mo mapapansin na ang yung pagtutuwid ng Panginoon sa atin, meron pong mga iba't ibang panuntunan o pagtutuwid ang Diyos sa atin pong buhay. Binabago tayo. At kapag tayo po ay nakagawa ng bagay na hindi angkop sa kalooban ng Panginoon, pinaparealize ng Lord, Jake, mali yan. Jake, ituwid mo yan. At magagawa na natin lamang ang mga iyon kapag tayo po ay nananalangin. Doon mo ma-realize eh. Kapag ikaw ay nananalangin, ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, doon nabubuksan yung isipan mo na napakahalaga ang pagtutuwid ng Panginoon sa atin pong mga pag-uugali, yung atin pong relasyon sa Panginoon ay nagiging mas maganda sa relasyon natin sa atin pong pamilya, sa mga tao, at yung values. Ano ba yung values? Pag sinabi natin values, yung pinahahalagahan ng isang tao sa kanyang buhay. Yung pagkakaroon natin ng tamang ugnayan sa Panginoon. Understanding that God's command are given out of love and for our benefits to help us live. Ano ba yon? Dito po ay atin pong naunawaan na ang mga utos ng Diyos ay ibinigay dahil sa pag-ibig. Yun yung reason eh. Naglagay ang Diyos ng command sa atin dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Nais ng Panginoon na tayo po ay magkaroon ng pamumuhay ng maayos at nabibigyan natin ng kaluguran ang Diyos para sa ating pakikibahagi, pakinabang, upang tulungan tayong mamuhay ng isang buhay na nakalulugod sa harapan ng ating pong Panginoon. Pangalawa natin pong mapapansin doon sa ating pong kontekstong pinag-uusapan, applying God's command to personal life. Yung una ay command, yung understanding na dapat natin maunawaan. Ngayon, pagsasapamuhay. Paglalapat ng mga utos ng Diyos sa personal nating buhay. Pag sinabi mong personal, ito po'y napapaloob sa atin pong sariling buhay. Paano po natin malaman? Suriin ang iyong personal na buhay ayon sa mga utos ng Diyos sa pamagitan ng pagsusuri sa mga bahagi tulad ng iyong mga iniisip, saloobin at pag-uugali. Meron pong tatlong sangkap na mapapansin po natin doon. Yung mula sa atin pong isipan, mula sa atin pong saloobin, ibig sabihin yung atin pong nararamdaman, at mula sa atin pong pag-uugali. Na dapat ito ay mai-align, mai-apply natin yung mensahe po ng Panginoon. Kaya honestly, even though ako ay nasa proseso rin ng pagsasapamuhay, dahil hindi mo masabi kahit ikaw ay isang Kristiyano ay perpekto ka na. Humahantong tayo, minsan tayo ay nagkakamali, minsan tayo po ay naiinis, nagagalit, nagiging part yan, sabi ng Bible. Pero sabi ng Bible, huwag niyong hayaan na kayo humantong sa pagkakasala. For example, ang galit o yung pagkainis, habang tumatagal ay nagiging galit. At kapag
Ang galit na ito ay humahantong doon sa pagkakasala. Nakakapagsabi ka sa mga bagay na hindi angkop at nakakasakit sa isang tao. Kaya itong sabi ng Panginoon suriin ang iyong personal na buhay ayon sa mga utos ng Diyos sa pamagitan ng pagsusuri sa mga bahagi tulad ng iyong pag-iisip, saloobin at pag-uugali. Kaya doon po natin napakahalaga po yung gamit ng salita ng Panginoon upang mai-align yung ating sarili sa plano at kalooban ng Diyos. Sikaping iayon ang iyong mga personal na layunin at hangarin sa mga simulain at pagpapahalagang nakabalangkas sa salita ng Panginoon. Ito yung purpose ng salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay ang proseso na tayo po ay itinutuwid upang tayo po ay mamuhay na meron pong banal na pagkatakot sa Diyos. Yung words kasi na banal na pagkatakot, hindi yung takot ka lang na, hindi, pag sinabi mong banal na pagkatakot, ito yung salita na kung saan ay naisa sa pamuhay natin. Na ayaw mong gumawa ng isang pagkakamali na mabibigyan mo ng pighati ang Panginoon. Ibig mo sabihin, ikaw yung uma-action, ikaw yung gumagawa upang hindi mo mabigyan ng pighati ang Panginoon. Nakikita ka man ng mga tao o hindi, alam mong nakikita ka ng Diyos. Kaya yung sarili mo ay nagpapakontrol ka sa banal na Espiritu. Sikaping iayos ang iyong mga personal na layunin at hangarin sa mga simulain at pagpapahalagang nakabalangkas sa salita ng Panginoon at din hayaan ang banal na Espiritu na hikayatin at gabayan ka na humantong sa pagsisisi at pagbabago. Ito yung napakagandang role ng banal na Espiritu. Kapag ang banal na Espiritu ay wala sa buhay ng isang tao, kahit anong uri ng pagbabago ang gagawin mo, kahit anong New Year resolution, babalik at babalik ka sa lumang mong pagkatao. At ang lumang pagkataong ito yung gusto ang pamumuhay sa makamundong paraan. Sa makamundong hangarin. Subalit kapag ang banal na Espiritu ay hinayaan natin siya ang maghari sa atin pong buhay, ang nais ng banal na Espiritu ay tayo ay ituwid, tayo ay baguhin, tayo ay akayin sa landas ng katotohanan na ang punot dulo nito ay mabigyan ng karangalan ang Diyos sa pamagitan ng atin pong mga buhay. Sa pangatlo, at dito tayo, pangatlo, applying God's command to relationship. Yung kanina is applying God's command to personal life, sa atin pong personal na relation. Ito po ay applying God's command to relationship, sa atin pong mga relasyon, paglalapat ng mga utos sa relasyon natin sa Diyos. Ito yung nais po ng Panginoon na patuloy nating nai-apply. Hindi lamang na tayo po ay sa personal nating buhay, kundi sa mga nakakasalamuhan natin at maging sa atin pong mga mahal sa buhay. Ilapat ang mga utos ng Diyos sa iyong mga relasyon sa pamagitan ng pagtrato sa iba na may pagmamahal, biyaya at pagpapatawad. Tatlo pa rin siya napapaloob doon. Yung pagmamahal natin, yung biyaya at pagpapatawad. Napakahalaga pala yung pag-ibig na ipinapamalas natin, yung pag-ibig ng Diyos, hindi lamang sa ating sarili, kundi sa iba at nailalapit natin ang biyaya at ang pagpapatawad ng Diyos. And then, humanap na may pagkakataon na maibahagi ang katotohanan ng Diyos sa iba sa isang mahabagin at magalang na paraan. Ibig po sabihin, sa atin pong pamumuhay, kapag tayo po'y lumalalim sa salita ng Panginoon, dumarating yung point ng desire natin na maiparanas natin at maibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos sa iba. Hindi mo sinasarili yung pag-ibig ng Panginoon. Hindi mo kailangang magsalita ng versikulo to versikulo sa pagharapan mo sa mga taong na-encounter mo. Kundi naipaparamdam mo na ang taong ito, yung mga taong nakakasalamuha mo, ay mahal ng Diyos. Ibig po sabihin sa way ng ating pong panalita,
sa way po ng ating pong pagkilos at magagawa lamang natin ito kapag tayo po ay humingi ng tulong sa Panginoon. Panginoon, gabayan niyo po ako, bigyan niyo ako ng karunungan, katalinuhan, kung papaano ko maisagawa ang mga ito. Dahil kung sa saga ng sarili ko, hindi ko kayang gawin. Hindi ko kayang maibahagi ka. Subalit dahil sa iyong habag at awa, na ibabahagi ko ang mga ito. Dahil sa biyaya ng ating pong Panginoon. And then, magsikap para sa pagkakaisa at pagkakasundo sa mga nasirang relasyon na sumasalamin sa puso ng Diyos para sa pagpapanumbalik. Ibig ko pong sabihin dito, mga kaibigan, tayo po, nang tayo po'y nahiwalay sa Panginoon, tayo po ay tayo yung mga nagkaroon ng nasirang relasyon sa Panginoon. Lahat ng tao ay nagkaroon ng nasirang relasyon sa Panginoon dahil sa kasalanan. Ibig po sabihin, pinaghihiwalay ang tao sa ugnayang pangkabanalan dahil sa kasalanan. At ang mga taong patuloy na naghihiwalay sa relasyon sa Panginoon, kinakailangan nating maipanumbalik sa layunin ng Panginoon. Hindi nakikita ng mga tao iyon na hiwalay. Hiwalay sila sa Panginoon dahil sa kasalanan. Ang nasa isip ng tao habang dito sa mundo ay mag-enjoy, yun yung naisip natin magtrabaho para sa ating pamilya. Pero ang pinaka-root doon, dahil tayo ay nabubuhay sa mundong ito, upang mas lalong mabigyan natin ng kapurihan ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Hindi lamang sa kung ano ang ating natatanggap, anong ating ginagawa sa pang-araw-araw na pamumuhay natin sa ating pong trabaho. Ang pinakamahalaga doon ay nabibigyan natin ng karangalan ang Panginoon sa pamagitan ng relasyon natin sa ating kapwa na sila po'y napapanumbalik natin sa paanan ni Kristo. At sa pang-apat, at dito po tayo magtatapos, applying God's command to work and calling. Paglalapat ng mga utos ng Diyos sa paggawa at pagtawag. Pag sinabi nating gawa, ay ito yung pagsasakabuhay. Ina-apply na natin yung salita ng Panginoon. At naniniwala ako na ang lahat ng tao ay tinawag ng Panginoon. Lahat tinawag ng Panginoon. Dahil kapag ang isang tao ay lumalago sa salita ng Panginoon, hindi niya na maiiwasan na maipahayag si Kristo sa kanyang buhay. Doon na yun Doon na tayo mas lalo pong naihubog upang ma-preach na natin, maibahagi natin yung salita ng Panginoon. Ito po ay hindi rule lamang ng pastor, ng pari, o kung sino mang mga religious leader ang pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Ito po ay role ng lahat ng mga nakakilala sa Panginoon, lahat ng tumanggap sa Panginoon bilang Hari at Panginoon ng kanila pong buhay. Na ipapahayag na natin ang mensahe ng Diyos. Paglalapat sa mga utos ng Diyos sa paggawa at pagtawag, and then, ilapat ang mga utos ng Diyos sa iyong trabaho at pagtawag sa pamagitan ng pagbibigay prioridad sa etikal na pag-uugali, katapatan, at integridad. Pag-uusapan natin yung etikal na pag-uugali. O tinatawag natin sa common words na ethical conduct. Ito minsan yung meron tayong mga karakter minsan na hindi nagiging blessing sa iba. Honestly, kahit ako, may mga ganong karakter na hindi nagiging blessed tayo sa iba. Pero habang tayo po'y sumusunod sa Panginoon, unti-unti tayong binabago. Unti-unting pinaparealize ng Panginoon na kinakailangang bitawan natin ang mga bagay na iyon sa atin pong pag-uugali. Katapatan at integridad. Pag sinabi nating integridad, ito po yung napapaloob na tayo po ay tinutuwid ng Panginoon na magiging karapat-dapat sa harapan niya. Pag sinabi mong integridad, yung natin, yung integrity sa ating sarili. Yung reputasyon mo ay iniingatan mo. Na meron ka na ngayong pinangahawakan sa iyong sarili.
Ayaw mong gumawa ng pagkakamali upang hindi mo masaktan ang iyong pamilya o ang mga mahal mo sa buhay. Iniingatan mo yung sarili mo. And then, sikaping gamitin ang iyong mga kakayahan at talento para pagsilbihan ng iba, bukas palad na nagbibigay ng iyong oras at mga mapagkukunan. Ang sabi doon, tignan ang iyong trabaho bilang isang pagkakataon upang luwalhati ng Diyos at gumawa ng positibong epekto sa iyong saklaw na impluensya. Nagiging makabuluhan ng iyong buhay. Nakikita kang bilang isang Kristiyano. Hinahanap natin ang fellowship na kung saan ay tayo po ay nagpapalakasan sa isa't isa. Hindi lang yung ating personal na gusto ang atin pong sinusundin, kundi ang kalooban at ang layunin ng Panginoon na ipinapagawa niya sa atin pong buhay. At sa atin pong pagtatapos, isang hamon ang iniiwan ng Panginoon sa atin pong buhay. Ang tayo po ay mamuhay na meron pong layunin, ay kinabibilangan ng pagkikilala at pagkakapit o pagsunod natin sa mga utos ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay. Hinihikayat tayo ng Panginoon. Panapatuloy po nating maisapamuhay ang mga ito sa pamagitan ng pag-unawa at paghahanap sa atin ng mga paghahanap sa ating mga iniisip sa loobin, pag-uugali, relasyon at paggawa sa salita ng Diyos, mari tayong mamuhay ng isang buhay at nagpaparangal sa Kanya at nagdudulot ng katuparan sa atin pong pamumuhay bilang isa pong Kristiyano. Yakapin natin ang katotohanan na ang pamumuhay na may layunin ay nangangahulugan ng pagtanggap sa mga utos ng Diyos at pagpapahintulot sa Kanyang salita na hubugin at gabayan ng atin pong mga buhay. Ano yung dapat nating ipagkatiwala sa Panginoon? Na pahintulutan natin ang Diyos sa atin pong buhay na tayo ay hubugin at gabayan, na tayo po ay makapamuhay na meron pong banal na pagkatakot sa Panginoon. At sa atin pong pagtatapos ay, bago tayo dumako sa atin pong pananalangin, meron po ba kayong mga katanungan sa atin pong kontekstong pinag-uusapan ngayon? At prayer request. At bago tayo tapos sa atin pong pag-aaral. Malinaw naman yung salita ng Panginoon natin pong natunghayan ngayon. Okay, panalangin natin sa mga oras na ito ang West Philippine Sea. Parang tumitindi ang hidwaan ng ating bansa sa China. Panalangin natin sa Panginoon na huwag humantong sa pandaigdigang digmaan ang sitwasyon natin sa West Philippine Sea. Ipanalangin din natin yung atin pong mga mahal sa buhay na patuloy nga po na ang pag-iingat ng Panginoon, provision, protection ay patuloy po nilang maranasan. At maging sa atin pong workplace, patuloy na ingatan tayo ng Panginoon at patuloy na ang biyaya ng Panginoon ay atin pong maranasan. Okay, tayo po'y manalangin. Dakila't mapagpalang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mensahe ng buhay na amin pong natunghayan sa mga oras na ito. Salamat Ama sa iyo pong mga paalala. Salamat o Diyos sa iyo pong pagtutuwid. Dalangin po namin na ito po'y amin pong maisapamuhay. Tulungan niyo po kami at turuan. Gayun din Panginoon, sa mga oras na ito ay amin pong itinataas ang amin pong bansang Pilipinas, na kung saan Panginoon ay nagkakaroon po kami ng malaking problema sa West Philippine Sea, na kung saan ay nag-aagawan ng mga teritoryo ang amin pong bansa at ang bansang Pilipinas. Dalangin po namin na kayo po o Diyos ay manguna. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na ang sigalot na ito ay humantong po sa pandaigdigang digmaan. Kayo po ang patuloy nga pong magbigay, Panginoon, ng kapayapaan. Dalangin po namin na nawa ito po ay maisaayos sa mas lalong madaling panahon. Huwag niyo pong hayaan na gamitin ito ng kaaway upang kami ay makaranas ng hindi maayos na pamumuhay o di kaya Panginoon ay magkaroon ng trouble
ang amin pong bansa at ang iba pong bansa. Hayaan niyo po, O Diyos, ang kapayapaan, ang manatili at patuloy nga pong lumukob sa amin pong bansang Pilipinas. Ngayon din, Panginoon, sa marami pong mga issues at problem ng amin pong bansa, ito po'y amin pong pinagkakatiwala sa iyo pong mapagpalang kamay. Manguna po kayo, Panginoon. Kami po'y wala pong magagawa, subalit sa inyo'y wala pong imposible. Kaya't amin pong dalangin ang inyong pong pangunguna, ang inyong pong pagtutuwid sa amin pong mga leader, ang inyong pong pagtuturo, Panginoon, at patuloy nga, O Diyos, ang wisdom ay patuloy nga pong makamit ng mga pinuno po ng amin pong bansa. Ganyan, Panginoon, patuloy po naming itinataas ang amin pong mga mahal sa buhay, ang amin pong pamilya. Patuloy nga, O Diyos, na kayo ang mag-ingat sa kanila. Ingatan niyo po, Panginoon, ang amin pong dalangin. Ang provision, Panginoon, ay patuloy nga po nilang maranasan at patuloy nga po ang iyong pong yakap ay patuloy po nilang maramdaman. Maraming maraming salamat, O Diyos, at patuloy po naming itinataas kung saan ay narito po kami sa aming pong workplace, Panginoon. I pray, O God, for your guidance sa aming pong buhay. Turuan niyo po kaming magtiwala, turuan niyo po kaming sumunod, at turuan niyo po, Panginoon, kami na mamuhay na meron pong kabanalan. Manguna po kayo, O Diyos, sa amin pong mga buhay, na kung saan ang salitang amin pong napakinggan, ito po'y patuloy po naming maisa pamuhay. Maraming maraming salamat, Ama, sa matagumpay na Bible study po namin sa mga oras na ito. Pinagkakatiwala po namin ang gabing ito sa iyo pong mapagpalang kamay sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. Sa muli, sa pong mapagpalang gabi at mabuti po ang atin pong Panginoon. God bless. Kahit tayo ay tatlo lang, at sabi ng Bible, isa